Malinaw na nangusap si Jesus tungkol sa daan patungo sa kaligtasan. Sa Mateo Kabanata 7, versikulo 13 hanggang 14, sinabi niya, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat malapad ang pintuan at maluwang ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lamang ang nakasusumpong nito." Ang mga salitang ito ay isang mahigpit na paalala. Binibigyang diin ng mensahe ni Kristo ang hirap ng daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang makipot na pintuan ay kumakatawan sa isang paraan ng pamumuhay na nangangailangan ng pangako at sakripisyo. Ito ay isang daan na hindi gaanong dinadaanan, kadalasang hindi napapansin dahil sa mas madaling ruta. Gayunpaman, ito lamang ang daan patungo sa tunay na kaligtasan. Tinatawag tayo ni Jesus na hanapin ang daang ito sa kabila ng mga hamon nito. Malinaw ang mensahe, ang kaligtasan ay tungkol sa paggawa ng mga sadyang minsan ay mahirap na mga pagpili. Ang makipot at malapad na pintuan ay sumisimbolo sa dalawang magkaibang landas sa buhay. Ang malapad na pintuan ay maluwang at madaling pasukin. Marami ang pumipili nito dahil sa ito ay kaakit-akit, nangangako ng ginhawa at kasiyahan. Gayunpaman, ito ay patungo sa kapahamakan. Nag-aalok ito ng panandaliang kasiyahan, ngunit nagreresulta sa walang hanggang pagkawala. Sa kabaligtaran, ang makipot na pintuan ay mahirap hanapin at pasukan. Ito ay kumakatawan sa isang buhay na may disiplina at pagsunod. Kinakailangan nating talikuran ng mga tukso ng mundo. Ang pintuang ito ay nangangailangan ng pangako sa mga turo ni Kristo. Gayunpaman, ito ay patungo sa buhay at walang hanggang kagalakan. Ang pagpili sa makipot na pintuan ay nangangahulugan ng paggawa ng mahihirap na pagpili. Ito ay nangangahulugan ng pagtanggi sa kasalanan at pagtanggap sa katuwiran. Ang malapad na pintuan ay maaring mukhang kaakit-akit, ngunit ito ay isang patibong. Ang makipot na pintuan, bagamat mahirap, ang siyang tanging daan patungo sa tunay na kaligtasan. Hinihimok tayo ni Jesus na magsikap na pumasok sa pintuang ito. Binigyan tayo ng Diyos ng malayang kalooban. Tayo ay malayang mga nilalang na may kapangyarihang pumili ng ating mga kilos. Ang ating mga pagpili ang tumitiyak sa ating walang hanggang kapalaran. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na sumunod sa Kanya. Inaanyayahan niya tayo. Binibigyan tayo ng kalayaang tanggapin o tanggihan ang Kanyang alok na kaligtasan. Ang kalayaang ito ay isang malaking responsibilidad. Ang pagpili sa makipot na landas ay nangangailangan ng malay na pagsisikap. Nangangahulugan ito ng pang-araw-araw na paggawa ng mga desisyon na naayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating malayang kalooban ay isang regalo mula sa Diyos. Ito ay nagpapahintulot sa atin na mahalin siya ng tunay. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya batay sa ating malayang pagpili. Nais niya tayong pumili sa Kanya ng kusa. Kaya, ang ating kalayaang pumili ay mahalaga sa ating pananampalataya. Hindi tayo mga robot na nakaprogram na sumunod. Tayo ay mga anak ng Diyos na may kalayaang pumili ng ating landas. Bahagi 4, nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Genesis Kabanata 1, versikulo 26, at sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis." Tayo ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos na nagtataglay ng mga katangian na sumasalamin sa Kanyang kalikasan. Nagbibigay ito sa atin ng likas na halaga at dignidad. Nangangahulugan din ito na mayroon tayong kakayahan para sa moral na paggawa ng desisyon. Ang pagiging nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay nangangahulugan na tayo ay tinawag na mamuhay sa paraang nagpaparangal sa Kanya. Ang ating mga pagpili ay dapat na naayon sa Kanyang pagkatao at kalooban. Ang banal na larawang ito sa atin ay nangangahulugan din na mayroon tayong potensyal para sa buhay na walang hanggan. Ang ating tunay na katuparan ay nagmumula sa pamumuhay na naayon sa Kanyang mga layunin. Bahagi 5, pagnanais ng Diyos na maligtas ang lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat. Sinasabi sa 2 Pedro Kabanata 3, versikulo 9, ang Panginoon ay hindi nagluluwat sa Kanyang pangako. Sa halip, Siya ay matiisin sa inyo sapagkat hindi niya nais na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Ang talatang ito ay nagpapakita ng puso ng Diyos. Nais niyang maligtas ang lahat. Siya ay matiisin, binibigyan tayo ng oras upang bumaling sa Kanya. Katulad nito, sinasabi sa 1 Timoteo Kabanata 2, versikulo 4,
Nais ng Diyos na ating tagapagligtas na ang lahat ng tao ay maligtas at sumapit sa kaalaman ng katotohanan. Malinaw ang pagnanais ng Diyos para sa ating kaligtasan. Nais niya na maranasan nating lahat ang kanyang biyaya at pag-ibig. Gayunpaman, iginagalang ng pag-ibig ng Diyos ang ating kalayaan. Hindi niya ipinipilit ang kaligtasan sa atin. Inalok niya ito at hinihintay ang ating tugon. Bahagi 6. Ang kahalagahan ng pag-alam sa katotohanan. Ang pag-alam sa katotohanan ay mahalaga para sa kaligtasan. Sinasabi sa Juan Kabanata 8, versikulo 32, at malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pinalaya tayo ng katotohanan mula sa panlilinlang. Ginagabayan tayo nito sa tamang landas. Tinutulungan tayo nitong gumawa ng matalinong mga pagpili na humahantong sa kaligtasan. Kung wala ang katotohanan, tayo ay naliligaw. Sinasabi pa sa Juan Kabanata 17, versikulo 17, pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ang pinakahanguan ng katotohanan. Pinababanal tayo nito, inihiwalay tayo para sa kanyang mga layunin. Ang pag-alam sa katotohanan ay nagsasangkot ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Nangangahulugan ito ng paghingi ng patnubay ng Diyos sa pamagitan ng panalangin at pagninilay. Ang Biblia ang ating mapa patungo sa kaligtasan. Inihahayag nito ang kalooban ng Diyos at tinutulungan tayo maunawaan ang kanyang mga pamamaraan. Bahagi 7, konklusyon. Hanapin ang katotohanan para sa kaligtasan. Ang daan patungo sa kaligtasan ay makitid at mahirap. Nangangailangan ito ng mga sinasadyang pagpili, pangako at sakripisyo. Gayunpaman, ito lamang ang daan patungo sa tunay na buhay. Tinatawag tayo ni Jesus na hanapin ang daang ito. Hinihikayat niya tayong pumasok sa makipot na pintuan. Tayo ay malayang mga nilalang na may kapangyarihang pumili ng ating kapalaran. Tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos na may potensyal para sa buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos na maligtas tayong lahat. Ang kanyang pag-ibig ay sumasaklaw sa lahat, inaanyayahan ang lahat na lumapit sa pagsisisi. Ang pag-alam sa katotohanan ay mahalaga para sa kaligtasan. Ang Biblia ay nagbibigay ng karunungan at direksyon na kailangan natin. Piliin natin siya at lumakad sa kanyang mga daan.